For today's video, gagawa tayo ng bonsai galing sa sanga. Ito yung material na nakaraan sa vlog natin. So, naalis nga dito yung isang trunk kung saan gagawin natin yung first branch. At ito nga yung aalisin natin. Sa previous video natin, binago nga natin yung style ng ating puno na dating twin trunk, ngayon magiging informal upright. Doon nga tinanggal natin tong sanga na to. At dahil nabubuhay nga ng cuttings tong material na to, ito nga ang magiging video natin ngayon. Pagtanggal natin sa puno, agad naman natin itong binabad sa ating rooting hormone na anaa. So ayan guys, kahapon natin to binabad kung saan nilagari natin tong sanga na to. At pang 24 hours niya na nga ngayon. Pwede na nga i-workshop itong ating cuttings. For sure nakakain nga ito ng ating rooting hormone. Kaya naman malakas ang ating sanga. Sa sanga na to kung saan gagawin natin ito ang kanyang pinakapuno, babawasan pa rin natin to mga idol. Ngayon naman sa unang step na tayo, ang pagbabranch selection. Aalisin nga natin lahat ng mga unwanted branches at iiwan natin mga kailangan lang natin. Ito na agad ang magiging first branch natin. At paangat nga tayo hanggang sa ating magiging second branch. Ito naman ang ating magiging front branch. Gamit ang concave cutter, aalisin na natin itong hindi natin kailangan. Dito makikita natin yung umbok ng ating pinagputulan. So dapat malinisan natin to. Alisin natin gamit itong ating knob cutter. Ayan guys, makikita natin, napakalinis niya na. Next, hahanapan natin ng magandang harap o yung kanyang front view. At dahil nga dito, payoko yung ating puno, dapat nakayuko sa atin, ito ang magiging front natin. Ngayon naman sa ating first branch, masyado pa itong mahaba, setback natin to. Next naman nating si-setback ang ating magiging second branch. Ngayon, ito namang ating magiging front branch. Napakasayang lang dahil wala tayong abang dito na back branch. Pero magkakaroon yan, hihintay lang natin. Ito naman yung ating magiging apex. Next step, dako naman tayo sa kanyang magiging puno. So kung hindi natin alam at wala tayong idea kung gano'ng kahabang iiwan natin, gawin nga natin yung isang technique na natutunan natin sa ilan sa ating mga masters. Dito sinukat nga natin yung pinakataba ng ating puno. Pagkatapos kung ano yung haba nito, siya namang hahatiin natin sa gitna. At yan na nga ang magiging taas ng ating magiging puno. Dito naman sa pagputol natin, nakatipid dito sa tayo ng kanyang puno. Kaya naman paslant ang ating putol. Siyempre para magkakaroon ito ng liko. At dahil nga paslant ang ating putol, dahil nakadepende nga ito sa ating apex. Kung papansinin natin, ito ngayon diretsyo ng ating apex. Ikumpara natin kapag sa puno tayo nag-base, ganito nga magiging itsura ng ating apex. Ayan, nakaslant ang ating puno. Sa ganitong tayo ng ating puno, meron nga itong magiging sayaw. Gamit nga ang knob cutter, dako na tayo sa ating next step. Sa paglabas naman ng kanyang mga ugat. Dahil sa technique na to, marami na tayo na experience na ganito. Nung ganito pa noon ang ginagawa natin sa pagtatanim, hindi nga 100% ng buhay ang ating mga cuttings. Kaya naman ganito na ang ating nakagawian. Ngayon sa technique na to, hindi na mahihirapang lumabas ang ating mga ugat. May mga tendency kasi na hindi lalabas ang ugat at mahirapang lumabas ang ugat dahil halos nakadagan ang bigat ng puno sa mga ugat. Ngayon sa technique na to, hindi na mahihirapang lumabas ang mga ugat natin. Gusto ko sana itong biakin para makagawa ng magandang nibari. Di pa natin sure kung kaya ng ating puno dahil hindi pa nga natin masyadong kilala itong puno na to. Pero magtatry pa rin tayo ng ganong technique. Sa ibang sanga naman natin ito gagawin. So ayan guys, malinis na ang ating puno na gagawin nating bonsai galing sa sanga. So sana mapabuhay natin to. Sa next step natin, oras na para ito ay itanim. Gagamitan lang muna natin ito ng ating lumang training pot. Siyempre, di mawawala ang pag-anchor sa ating puno. Gumamit na tayo dito ng 2mm bronze coated aluminum wire.
Sa medium natin, black soil, topsoil at konting fertilizer. Dito gagamit tayo ng flat objects para sa ating paghubog ng magandang nebari. Para na rin hindi magkaroon ng mother root ang ating magiging puno. Ngayon, i-anchor muna natin ang ating magiging puno para safe sa tumba. Sa malakas man na hangin o di sinasadyang masagi. Ginamit natin dito sa pagdilig guys yung ating pinagbabaran gamit ang ating rooting hormone na anaa. So ngayon mga idol, ito na ngayong ating magiging bagong koleksyon. Isang red azalea na materyales galing branches na gagawin nating bonsai material soon. May papakaabangan na naman tayo. Thanks for watching.